Sabi po sa 1 Peter 3:14, do not fear what they fear. Do not be frightened. Gaano karami po sa atin ang maraming mga takot, maraming mga pangamba, nababawasan ng kaligayahan, nawawalan ng katahimikan, at maging yung mga pagpapala na ibinibigay ng Diyos hindi natin napagtutuunan ng pansin dahil nakatitig tayo sa ating mga kinatatakutan na kadalasan ay bunga lang ng ating imahinasyon. The Lord said, do not fear more than 50 times in the New Testament alone. Isa sa kanyang mga laging bilin, huwag matakot. Gaano po sa ating karami ngayon ang may takot sa puso? Sa kabila ng presensya ng Panginoong Diyos sa ating buhay, sa kabila ng kanyang mga pangako, sa kabila ng mga nagawa na niyang kabutihan at napatunayan na niyang kabutihan, marami pa rin sa atin ay naliligalig, nabubuhay sa takot. But the problem is you lose a lot when you are afraid. Ano po ang mga nawawala pag tayo ay natatakot? At yan po ang nais nating talakayin sa tulong ng Panginoon at sa kanyang pagbibigay ng kaliwanagan. What do you lose when you fear? Thank you, Lord, for your goodness, and thank you for teaching us not to fear. When you look into our hearts, O God, you know that many of us live in fear. We're afraid of many things, and fear robs us of many things. Teach us, Father. Teach us to understand your teachings, that we should not live in fear. Mangusap po kayo, Panginoon, kayo po maging tunay na tagapagsalita. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga taong kailangang maunawaan ng lalim at lawak ng iyong katuroan, bigyan mo ng bukas na mata, nakikinig na tainga, at nakakaunawang isip. Nang ang salita mo hindi lang pumasok sa isang tenga at lumabas sa kabila. Nang ang salita mo, Panginoon, huwag mabaliwala, but that your word may accomplish the purpose for which you send it, and that is to set us free. Lord, teach us. Be our speaker. Enable us to have peace in spite of the many troubles around us. And Lord, we pray that as you speak, you will accomplish your purpose in our midst. Lead us unto greater godliness, and more importantly, may you lead us to a life of peace. Speak, Father. Use your servant only as your footstool, but be the true speaker. May you answer our questions, strengthen our weaknesses, and enlighten our blurred vision. Teach us, Father. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. Amen. What do you lose to fear? Marami pong nawawala sa isang taong takot at sa isang taong nabubuhay sa takot. When afraid, you lose, first of all, time. You lose time. Malaking pag-aaksaya ng oras at panahon ang takot at ang pagiging takot. Time that could otherwise be dedicated to fruitful work and to peaceful rest is misspent. Binibigyan tayo ng panahon ng Diyos para sa lahat ng bagay. Panahon na magtrabaho, panahon na mamunga, panahon na magpahinga. Subalit ang lahat ng yan ay nasisira kung tayo nabubuhay sa takot sapagkat wala tayong ma-accomplish. Oras ng pahinga, hindi ka makapagpahinga. Oras ng tulog, hindi ka makatulog. Oras ng trabaho, hindi ka makapagtrabaho. Sinisira ng masasamang espiritu ang timetable ng Panginoon para sa atin. So you lose time when you worry and when you are afraid. Also, you lose energy. Malakas magpapagod ang takot. Kumisan nga, panaginip pa lang nasa panaginip nyo, kayo natatakot, may humahabol sa inyo, mayroong gustong gumawa ng masama. Paggising nyo, pagod na pagod kayo, na parang totoong nangyari. Because what we imagine in the mind happens in another sphere. It happens in another level of truth. Although it may not always happen in the physical world. Pero meron niya na bunga at masaklap ang bunga ng pag-aalala at takot because it makes you weak. It drains you of your energy. Proverbs 17:22, a crushed spirit
dries up the bones. Nakatutuyo ng buto, yaang malugmok, malungkot, mag-alala, matakot. Napakahirap na gawin. When afraid, you lose peace, especially peace of mind. And when afraid, the tendency is for you to infect other people to the point that they are also disturbed. When afraid, you lose your cheer, your happiness, your cheerfulness. Nawawala ang sigla, ang saya, ang katahimikan, and you also lose soundness of mind. Nasisira ang proseso ng pag-iisip, nababawasan ang katalinuhan, nalilito at maraming maling nagagawa. What's more, when you're afraid, you lose your dignity. Warriors, fearful people, debase themselves. Pinabababa ang pagkatao noong may katawan, noong may sariling isip, kung siya ay nabubuhay sa takot. Maging si David, isang mahusay na mandirigma, magiging hari ng Israel, napakagaling na tao, pero dahil pinangunahan ng takot, nagbaliw-baliwan, kahit na ang kanyang sariling dignidad ay napabayaan. Sa 1 Samuel 21:12-13, David took these words to heart and was very much afraid of Achish, king of Gath. So he pretended to be insane in their presence. And while he was in their hands, he acted like a madman, making marks on the doors of the gate and letting saliva run down his beard. Alam niyo po noon sa Israel at sa mga kanugnog bayan, ay may kaugalian na hindi mo pinapatay ang isang taong baliw. At sa takot itong si David na siya'y masaktan, ay nagbaliw-baliwan. Hayaan na lumolobo ang kanyang laway at tumutulo sa kanyang bigote. Kinakalmot-kalmot niya yung mga pintong kahoy hanggang magkaroon ng uka at marka ito. Nagpanggap siyang nababaliw dahil siya'y natakot na masaktan. When you're afraid, you lose God's favor. You lose God's blessings. Why? Because fear means lack of faith. Yang takot ay nagpapahayag lamang ng kakulangan ng pananalig at pananampalataya. At ang pananampalataya ang unang hinahanap ng Diyos upang tayo ay kanyang katuwaan. Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. And when God is not pleased, what kind of blessings can anyone expect? Kaya napakahalaga po na may pananalig. Fear and worrying rob people of many things. Fear and worrying do not bring good to anyone. Luke 12:25-26, who of you, by worrying, can add a single hour to his life? Since you cannot do this very little thing, why do you worry about the rest? Oo nga naman. Sino nga naman sa kabila ng ibayong pag-aalala ang makapagdadagdag isang oras man lamang sa haba ng kanyang buhay? At sabi ng Biblia, kung itong maliit na bagay na ito, isang oras na idadagdag sa buhay mo, ay di mo kayang gawin kahit ka mag-alala, di lalong hindi mo kayang gawin sa pamamagitan ng pag-alala ang higit pang mga malalaking bagay. So bali, walang mag-alala. Mag-aalala ka tungkol bukas, wala pa nga yung bukas na hindi mo pa nga alam kung buhay ka pa bukas, nag-aalala ka pa. Nag-aalala ka tungkol sa next week, sa next month, sa next year. Meron akong payables next month, meron akong payables next year. Pag gusto po nating mag-alala tungkol sa darating pa, ang kailangan lang natin gawin ay lingunin ang mga nakaraan na at itanong nyo sa sarili nyo at sa Diyos, nagkulang na ba siya? Kasi kung nagkulang na ang Diyos, dapat patay ka na ngayon. Nagkulang pala siya eh. Nagkulang siya ng proteksyon, di napahama ka na hanggang mamatay dapat. Nagkulang siya ng provision, di dapat namatay ka na sa gutom. Nagkulang siya ng pag-aalaga sa iyo, so dapat namatay ka na sa pagkakapabaya sa iyo ng Diyos. Pero dahil buhay ka pa, kumisan nga overweight pa,
Kumisan nga, ang inaalala mo dahil yung mga iiwan mong pamana, kaya kalitong lito. Hindi dahil wala, kundi dahil meron. At kung nalilito tayo at nag-iisip tayong walang-wala tayo, mag-isip-isip kayo. Madaling matakot sa kinabukasan, pero ang kailangan lang gawin, lingunin ang nakaraan at sabihin nyo sa sarili nyo, bakit nandito pa ako? Bakit nakatayo pa ako? Bakit buhay pa ako kung nagkukulang ang Diyos? All we have to do is remember God's good track record, and our faith will definitely be strengthened. How then can we avoid fear? How can we avoid losing to fear? Paano maiiwasan na malugi dahil sa takot? Unang-una, the obvious must be done. Do not fear. Huwag matakot. Do not worry. Natatandaan ko nung araw when I was in college, ang madalas mong maririnig, makibaka, huwag matakot. Mabuti pa yung mga taong yun at alam nila na hindi dapat matakot. Ang mga anak pa kaya ng Diyos ang dapat matakot. Not to fear is a decision. Ito'y isang pagpapasya. Para matakot, kailangan ka mag-decide na ikay matatakot. Kailangan ka magpasyang ikay magiging matatakotin. Pero para rin huwag matakot, kailangan magpasyang hindi ako matatakot. It is a decision. Because when you have already decided that you would be afraid, then everything else will fall in line and you really will be afraid. John 14:27, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Utos ito ng Panginoon, the words of the Lord Jesus Christ. Nasa kamay pala natin kasi sabi niya, do not let your hearts be troubled. Do you think the Lord is going to command something that is undoable? Mag-uutos ba siya na isang bagay na hindi pala kayang sundin naman Sabi niya, huwag kayong matakot. Huwag niyong hayaan na maguluhan ang inyong puso. Ibig sabihin, nasa ating kamay, nasa ating desisyon kung papayag tayong matakot o hindi. Joshua 1:9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Wala pa tayong nakitang sinabing, do not die, because it is not in your power if you die or live. Pero yung sinabing, do not be afraid, ibig sabihin, pwede. Iniuutos, pwedeng sundin. So, kung sino man sa atin ang mahilig matakot, change your mindset. Change your mind. Reset your mind. Reconfigure your mind. Recondition your mind. So Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sabi, huwag ka na makiayon sa takbo ng sanlibutan, kundi mabago ka sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isip. Sabi sa ating wika, magbagong loob, maghunos dili, magpalit ng paraan ng pag-iisip. Kung ang reaction mo dati sa unknown is fear, dapat mag-develop tayo ng sistema, habit, na ang reaction na natin is trust in the Lord. Kung ang una mong reaction, pag kami babayarin, may gastos, ay matakot, magpalit tayo ng habit. Isipin natin, God who is bigger than our payables. God who is bigger than our troubles. God who loves us more than we love ourselves. Why do I say that? Because there are things we do that destroy ourselves. But there is nothing that God does to destroy us. Mas mahal tayo ng Diyos kaysa mahal natin ating sarili. So pwede siyang pagkatiwalaan. Discipline your mind not to dwell on worry, on fear, on the scary. Disiplina lang yan Habit forming lang yan. So ano pong una nating dapat gagawin para mabago ang ating buhay at huwag tayong mabuhay sa takot? Is one, decide not to fear. And two, important, rest. Magpahinga. Magpahinga. Ang ganda-ganda ng Tagalog sa rest, magpahinga. Na ang root word ay hinga. Is when hinga.
Huminga ka. Magpahinga ka. Have time to breathe, to inhale, exhale. Kahit po sa mga tao na nagkakaroon ng mga physical troubles, sasabihin, relax, inhale, exhale. At may nangyayari pagbabago sa iyong utak kasi kadalasan kulang lang ng oxygen ang utak natin kaya tayo natatakot. Kulang lang ng nutrients ang ating katawan. Kulang ng pahinga. Sabi nga ng isang magandang sinulat ng kung sino, many fears are born of fatigue. Maraming takot, anak lang ng pagod. Magpahinga ka at mawawala yung mga anak niya na takot. Pag kayo po'y maraming kinakatakutan, dalawa lang yan eh. Sobra kayong maraming ginagawa, pagod na pagod kayo, o wala kayong ginagawa. And when the devil finds you doing nothing, he puts you to work. Because an idle mind is the devil's workshop. So a mind that is too busy and too idle will find lots of things to be afraid of. Huwag kayong magtaka, pati po si Elijah na isang napakadakilang propeta, dahil sa pagod, na iba ang pag-iisip at gustong mamatay. 1 Kings 19 verses 1 to 8. Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. Ito pong si King Ahab, ang kanyang asawa na si Jezebel ay nag-sponsor ng state religion na puro kasamaan. Yung kanyang kulto ang ginawa niyang state religion. At si Elijah, nasugo ng Diyos, ang nagpapatay sa napakaraming mga pare nitong false religion na ito. At nagalit si Queen Jezebel, who at the time wielded lots of power over Israel. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, may the gods deal with me, if be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that of one of them. So sabi ni Jezebel, tinitiyak ko sa iyo kung anong ginawa mo doon sa aking mga alagang pare, gagawin ko rin sa iyo, patay ka bukas. Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went a day's journey into the desert. He came to a broom tree, sat down under it, and prayed that he might, read church, die. Nakakita na ba kayo ng propeta na nanalangin, Diyos ko, patayin niyo na po ako, ayoko nang mabuhay. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. Then he lay down under the tree and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, get up and eat. He looked around, and there by his head was a cake of bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and lay down again. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. So he got up and ate and drank. Strengthened by that food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. Nakita niyo po itong napakagaling at napakabantog at napakamakapangyarihang propetang ito. Napagod siya sa kanyang kabanalan. Napagod siya sa kanyang mga kabayanihan sa dami ng kanyang campaign against this false religion. And when he was tired, he received a message from Jezebel, papatayin kita. Sa takot niya, siya'y tumakas. At matapos ang isa pang lalong nakakapagod na pagtakas, naglakad pa siya ng isang buong araw. At pagkatapos nung narating niya yung kanyang gustong puntahan, sabi niya, Diyos ko po, patayin niyo na nga ako. Sobra-sobra na ang aking mga dinaranas. Isang propeta na dahil sa pagod, dahil sa gutom, ayan ang nangyari sa utak. Gustong mamatay. Kung meron po sa atin, na kumisan ay gusto na nating mamatay, lalo't dinadaya tayo ng espiritong gusto nating magpakamatay, ng mga masasamang espiritu, pagod lang kayo.
magpahinga. So, paano po ako magpapahinga? Ang dami ko nga problema. Magpahinga. Sometimes, kailangan mo sundin yung prescription ni Mao Zedong. Ano bang sabi niya? 1 step backward, then 2 steps forward. Ang sasakyan man, kumisan kailangang umatras para makaabante. Kung kayo nasa isang garahe at nasa harap ng sasakyan nyo yung dingding, di ba't kailangang umatras muna kayo bago kayo umabante? Ba't kayo aabante ng aabante kung tiyak na babangga lang kayo? So bakit pipiliting sumigi ng sumigi, sumugod ng sumugod kung di nyo na kaya? Magpahinga. Ang Diyos nga nagpahinga eh. So, pastor, hindi ko po kaya magpahinga, mapapahamak ang buong daigdig. Kahit si Darna, kung minsan nagiging Narda, nagpapahinga din siya. Kahit ang mga superhero, kung minsan ordinaryong tao lamang sila. Huwag niyong isipin na pag tumigil kayong maghanap buhay, tumigil kayong magsikap, tumigil kayong mag-alala, tumigil kayong magbunganga, at tumigil kayong magalit, ay titigil din ang mundo. Isipin niyo na lang, umaandar ang buong Inglaterra, wala kayo doon. Umaandar ang buong Australia at maayos naman ang andar, wala naman kayo doon. So aandar din ang buhay ng pamilya nyo kahit paminsan-minsan kayong mawala, magpahinga at manahimik. We need to rest. People underestimate the importance of rest, but you only have to remember that God put it as one of the 10 commandments. Sabi niya, you must rest because a tired mind becomes a devil's toy. It becomes a toy of the devil. Kailangan kompleto ng oras ng tulog, ng pahinga, ng kain. Kaya nakita niyo po itong propeta, nakatulog sa pagod. Pero ginising siya ng anghel. Sabi, huwag mo munang ituloy ang tulog mo kasi walang laman ng sikmura mo. Heto ang bagong bake na tinapay, umuusok pa. At heto naman ang isang pitchel na tubig. Kumain ka't uminom. At nung ginawa niya, natulog. Pero ginising uli, kumain ka pa't uminom. At alam nyo, matapos yon nung magising uli, 40 days and 40 nights naglakad. 40 days at least. Lumakas uli siya. Kung meron sa ating may mga suicidal tendencies, magpahinga lang kayo. Pagod lang yan. Pagod ang kaiisip, pagod ang pagpupuyat, pagod na pagsisikap. Another way to avoid fear, trust in God. Magtiwala sa Diyos. John 14:1, sabi ng Panginoon, do not let your hearts be troubled. Trust in God. Magtiwala. Psalm 56:3-4, when I am afraid, I will trust in you. In God whose words I praise, in God I trust. I will not be afraid. What can mortal man do to me? Sabi niya, pagka ako'y natatakot, papalitan ko yon ng pagtitiwala. Oras na ako'y tinutokso na ng takot, ipapaalala ko sa aking sarili kung sino ang Diyos. At ako'y magtitiwala. Another way to avoid fear is to live as to receive God's protection. Live in a way that you will receive God's blessing. Mamuhay sa paraan na nakakalugod sa Diyos at kung ganon, tatanggap ng pagpapala ng Diyos. Jeremiah 7:23, obey me, and I will be your God, and you will be my people. Walk in all the ways I command you, that it may go well with you. Linaw. Sundin mo ko. Ang anong magiging bunga niyan? Magiging Diyos mo ako. At ikaw ang aking magiging bayan. Magiging ama mo ako at ako ikay magiging anak ko pag sumusunod ka. At pag ginawa mo yan, mapapasaayos ang lahat. Pero Lord, sumusunod naman po ako sa inyo sa lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nagtatype naman ako, nagaganito ako, oo nga, pero hindi ka sumusunod sa isang utos. Trust. Hindi ka sumusunod sa isang utos. Have peace. Hindi ka sumusunod sa isang utos, do not be troubled because you allow all of these things to trouble you. So akala mo sumusunod ka talaga, pero marami kang di sinusunod, kaya ka magulo.
Akala mo lang, masunurin ka na nga. Saan ka naman nakakita ng Diyos na sinusunod mo na, tas ang bunga pa rin, magulo ka? Siguradong may problema. Ikaw at hindi ang Diyos. Ang mahirap sa mga tao kuminsan, nagiging self-righteous. Lord, naglilingkod naman ako sa inyo. Nagdo-donate ako, tumutulong ako sa mahihirap. Sinutulungan ko ang mga naguguluhan ng buhay, etc., etc. Ba't ang gulo-gulo pa rin po ng buhay ko? Well, meron ka pang hindi sinusunod. Trust. And trust is when you don't see a thing that intellectually tells you that you can trust. Faith is the assurance of things only hoped for. It is the proof of things that are not seen. Kaya mahalaga ma-develop po natin ang ating pananalig. Sa mga makatatakutin, mga kapatid, kung matatakutin kayo, I will encourage you, ituloy nyo yan. Patuloy kayong maging matatakutin. Pero, palitan nyo ang kinakatakutan. Fear God instead. Total, mahilig kayong matakot. Sige. Kaya lang, sa Diyos na lang tayo matakot. Bakit ka natatakot sa momo? Bakit ka natatakot sa kamatayan? Bakit ka matatakot sa kasalatan? Bakit ka matatakot sa kawalan ng pera? Matakot ka sa Diyos. Psalm 33:18, but the eyes of the Lord are on those who fear Him, on those whose hope is in His unfailing love. So what does this verse tell us? That God gives us undivided attention. His eyes are on us. Psalm 34:7, the angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. Pinaliligiran ng mga anghel ng Diyos ang mga taong may takot sa Diyos. So God promises protection. But many people fear the enemy, not God. When you fear God, God lets His angel encamp around you, and you are protected. Psalm 111 verse 5, He provides food for those who fear Him. He remembers His covenant forever. Provision ang isang pangako dito. So what do? Stop all your needless losses to fear. Sobrang marami nang nalulugi sa inyo pag tayo'y natatakot. Si Abraham, isa sa mga pinakadakilang lalaki sa Biblia, but Abraham lost his holy standing to fear for his life. Sa takot na mamatay, nung naglalakbay sila ng napakaganda niyang asawang si Sarah, natakot siyang pag-interesahan ng mga Egyptians ang kanyang asawa at patayin siya para mawala siya sa landas. Huwag siya maging sagabal. Sabi niya sa kanyang asawa, "Hoy Sarah, sabi mo sa mga Egyptian, kapatid kita ha. Kahit kunin ka nila, pakuha ka na lang, di bali na. Huwag lang ako mapatay." Genesis 12:11-13. As he went about to enter Egypt, he said to his wife Sarai, "I know what a beautiful woman you are. When the Egyptians see you, they will say, 'This is his wife.' Then they will kill me, but will let you live. Say you are my sister, so that I will be treated well for your sake, and my life will be spared because of you." Kita niyo po, willing to si Abraham na yung asawa niya ay makuha ng iba, huwag lang siyang mapahamak dahil sa takot nawalan siya ng kanyang dignidad. Si King Saul lost his crown to fear of David. 1 Samuel 18:12, Saul was afraid of David because the Lord was with David but had left Saul. At dahil doon kung ano-anong ginawa nitong si Saul ng mga kabalbalan dahil natatakot kay David. Pati si David, nawala ang kanyang magandang testimony, ang kanyang moral bearings, sa takot niya na ma-expose ang kasalanan niya na siya'y sumiping sa asawa ng isa niyang kawal. Nasa giyera ang kanyang mga kawal, pinakuha niya yung asawa. At nung nagbuntis ang babaeng ito, sa takot niya na mabisto, binigyan niya bigla ng bakasyon yung kawal, hoping na uuwi sa kanyang asawa, para pag yung asawa ay nag-text, "Alam mo, buntis ako." Sabi niya, "Ay, kasi umuwi naman ako eh."
Pero ang lalaking ito, sa galing ng kanyang pagkatao, kahit pinauwi ng hari, hindi umuwi sa kanyang bahay. Nandun lang sa palasyo. Kaya natapos na yung bakasyon, hindi pa siya nakapunta sa kanyang asawa. Paano ngayon maipapaliwanag na nagdalang tao ang asawa? Ay ginalaw ng hari. At sa takot ni David na mapahiya siya, mapahamak dahil dito, ipinapatay niya ang kanyang kawal. 2 Samuel 11:14-15. David wrote a letter to Joab and sent it with Uriah. Si Uriah yung kawal na yon. In it he wrote, "Put Uriah in the front line where the fighting is fiercest. Then withdraw from him, so he will be struck down and die." Nakita niyo itong mga magigiting na mga tao na to sa Biblia ang nagagawa nilang mga kamalian dahil sa takot. Tayo pa, pag nagpadala tayo sa takot, anong magagawa natin? Kaya may mga kabataan na hindi nila aalagaan ng puri nila at pagkatapos pag nagkaroon ng premarital pregnancy, sa takot sa magulang, magpapa-abort. Mayroong mga batang hindi mag-e-enroll, pasok ng pasok, hingi ng baon. Pagkatapos pag mabibisto na sa takot sa magulang, anong gagawin? Meron po akong isang kilala, bagong-bago pa lang na pangyayari, nagpakamatay. 22 anyos, graduating student, pinag-e-enroll, sinamahan ng ate, mabibisto, hindi pala siya naka-enroll last sem. Humiram ng baril sa kaibigan at nung papunta na sa school, pumasok sa banyo ng gasolinahan, isinubo ang baril at pinaputok. Sa takot na mabisto na gumagawa pala siya ng ganon. Anong ginagawa ng mga taong natatakot? Sisingiling pa lang sa mga utang niya bukas o next month, nagpapakamatay din. Sinisira tayo ng takot. Pati si David, pati si Abraham, pati si Peter. Nangako yan sa Diyos, sa Panginoong Jesus. Hindi ko po kayo itatatwa kahit mamatay ako. Pero nung hinuli na ang Panginoon, at si Pedro ay susunod-sunod, bubuntot-buntot, at nakilala siya at namukhaan. Sabi ng mga tao, di ba kasama ka rin ni Jesus? Hindi Itinatwa niya ang Panginoon. He lost his testimony, his good standing, and his joy to fear. Matthew 26:69-74. Now Peter was sitting out in the courtyard, and a servant girl came to him. "You also were with Jesus of Galilee," she said. But he denied it before them all. "I don't know what you're talking about," he said. Then he went out to the gateway where another girl saw him and said to the people there, "This fellow was with Jesus of Nazareth." He denied it again with an oath. Pexman, sabi niya, di ko siya kilala. I don't know the man. Promise to die. Swear to die ba yun? May oath pa eh. After a little while, those standing there went up to Peter and said, "Surely you are one of them, for your accent gives you away." Then he began to call down curses on himself, and he swore to them, "I don't know the man." So para makumbinsi lang ni Peter na hindi siya kasama ni Jesus, nagmura pa. Para lang maging convincing ang kanyang denial. What happens to people when they are afraid? Kaya ang kautos-utosan ng Panginoon, do not be afraid. And very especially, do not fear men. Huwag matakot sa tao. Psalm 27 verse 1, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?" At sa Hebrews 13 verse 6, "So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. And do not fear even evil spirits." Psalm 23 verse 4, "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me." Safety is not the absence of danger. It is the presence of God. So peace is not the absence of problems. It is the presence of God. And because God is present,
Because God promises, I will never leave you, I will never forsake you, we may not fear. We can decide not to be afraid. I like to ask each and every one of us, what do you lose to fear? Anong nawawala dahil sa inyong takot? Mahalaga na unawain natin sapagkat marami po sa atin pinangungunahan ng takot. At kadalasan yon are afraid to lose things. We are afraid to lose things. That's why we live in fear. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasakop sa inyo sa sandaling ito. Matapos naming marinigan yung mga salita at paalala, patawarin mo po kami kung kami ay nabubuhay sa takot. Patawarin mo po kami pag hindi namin nasusunod ang utos niyong huwag kaming matakot. Patawarin niyo po kami kung kami nagdududa kuminsan sa inyong kapangyarihan, sa inyong karunungan, sa inyong kabutihan. Siyasatin niyo po ang aming puso, Panginoon, kung ano-anong nawawala sa buhay namin dahil kami may takot. Gusto naming mawala ang takot namin, Panginoon. Pero dahil na rin siguro sa aming kasanayang pagiging matatakotin, nawawalan kami ng kapangyarihang gawin yon. Kaya ngayon, gusto namin, Panginoon, na hipuin niyo po kami. Paghimalaan niyo kami, Panginoon. Muli niyong palakasin ang aming loob. Muli niyong palinawin ang aming isip. Alisin niyo po ang mga takot sa aming buhay. Alisin niyo po ang aming habit na pagiging matatakotin. Gustong-gusto namin gawin, subalit kailangan namin na iyong tulong, Panginoon. As we open our hearts to you, as we agree with you, O God, that we should not fear, will you touch us now and strengthen us and make us brave. Make us strong. Lord, may you be glorified in our lives. Mabaligtad nawa, Panginoon, ang lahat ng mga negative na nangyayari sa inyong mga anak. Ang lahat ng mga takot, ang lahat ng mga pangamba at panghihina ng loob, palitan mo ng tapang. Kaya niyong gawin ito at nananalig kami, Panginoon, na kung kami susunod sa inyo, ito po yung magaganap. People of God, thank God for receiving what you have asked of Him.